Sa campus ng North Valley University, kilala si Aya bilang Ice Queen ng College of Business. Laging maayos ang buhok, plansado ang uniform, at seryoso sa lahat ng bagay. Kapag may lumalapit na manliligaw, isang tingin lang niya, umaatras na agad. Si Ren naman ang kabaligtaran. Varsity player palatawa at halos kilala ng buong campus. Kung may event, nandoon siya. Kung may gulo, minsan siya rin ang dahilan. Pero sa dami ng taong gusto siya, wala siyang sineryoso kahit isa. Nagtagpo sila dahil sa simpleng aksidente. Isang umaga, nagmamadaling pumasok si Aya sa library habang hawak ang iced coffee. Sa kabilang hallway, tumatakbo si Ren para habulin ang kaibigan niya. Bang! Tumapo ng kape sa puting polo ni Aya. Natahimik ang hallway. Patay! Bulong ng isang student. Dahan-dahang tumingin si Aya kay Ren. Are you serious? Sorry! Di ko sinasadya. Move! Akala ng lahat doon matatapos. Pero kinabukasan, nadatna ni Aya ang bagong iced coffee sa desk niya. May sticky note. Round 2? Promise, di ko na itatapon. Ren. Hindi niya pinansin, pero araw-araw may dumarating. Minsan donuts, minsan fries, minsan yellow flowers, minsan corny jokes na nakasulat sa notes. Bakit ka malamig? Kasi bagay ka sa iced coffee. Naiinis si Aya, pero lihim na natatawa. Lumipas ang mga linggo, naging normal na sa campus na makita si Ren sa labas ng classroom niya. Hatid kita? Tanong nito. No. Sasamahan na lang kita maglakad. No. Okay, sabay na lang tayo habang sinasabi mong no. Unti-unting nasanay si Aya sa presensya niya. Hanggang isang gabi, pareho silang na-stuck sa campus dahil sa malakas na ulan. Wala nang masakyan, sarado na halos lahat ng buildings. Sa covered court sila napunta. Tahimik, rinig lang ang ulan. Alam mo, sabi ni Ren, akala ng lahat madali akong kausap, pero ikaw lang yung taong gusto kong kausapin ng matagal. Hindi sumagot si Aya. Takot ka ba sa akin? Hindi. Sa love? Napatingin siya sa ulan. Sa possibility, mahina niyang sagot. Mumiti si Ren. Good, kasi ako rin. Unang beses, nakita ni Ren na hindi matigas si Aya. Pagod lang pala itong magtiwala. Simula noon, mas naging totoo sila sa isa't isa. Hindi na puro asaran. May late night study sessions na. May sabay kumain sa cafeteria. May tahimik na lakad sa oval. May simpleng paghawak ng kamay sa ilalim ng mesa habang may group meeting. Pero isang araw, kumalat sa campus ang balita na lilipat si Ren ng school para sa mas malaking basketball opportunity. Galit si Aya. Di mo man lang sinabi. Di pa sure. So hihintayin mong mawala ka na lang? Aya, ang galing mo talagang mang-iwan. Tumalikod siya. Sa championship game ng team ni Ren, buong campus present. Habang nagsisigawan ng crowd, si Aya tahimik lang sa likod. Nanalo sila. Sa gitna ng celebration, kinuha ni Ren ang mic. Last game ko na rito, pero may isang bagay akong ayokong iwan. Nagkagulo ang audience. Diretso siyang bumaba sa court at lumapit kay Aya. Aya, sasama ako sa pangarap ko, pero gusto kitang isama sa future ko. Tahimik ang buong gym. Pwede bang tayo pa rin kahit malayo? Namula si Aya habang nakatingin lahat sa kanila. Kapal mo talaga, sabi niya. Ngumiti si Ren. So, yes? Kinuha ni Aya ang mic. Kung hindi ka lang magaling maglaro, lumapit siya at hinawakan ng kamay nito. Hindi kita papansinin. Nagsigawan ang buong gym at sa unang pagkakataon, ang Ice Queen ng campus natunaw din.